Okay mga kapaps, magandang umaga. Check natin yung ni-repair natin kahapon mga kapaps na refrigerator. Yun, tingnan nyo mga kapaps. Tingnan nyo yung ice mga kapaps. Ang dami ng ice mga kapaps. Yan. Yun, lahat ay may ice na. So, yung tint niya is only 2 lang mga kapaps. Tingnan nyo. Yun. Ayos na yung lahat mga kapaps. Ibig sabihin mga kapaps, okay na to. Good morning mga kapaps. Meron tayo ditong refrigerator na Samsung brand. Ito mga kapaps, no? Medyo luma na, pero okay pa mga kapaps, no? Lalong-lalo na yung motor niya mga kapaps. Okay pa mga kapaps. Original yan na Samsung mga kapaps. Tapos, ang issue nito mga kapaps is may leak dito sa evaporator. Ito mga kapaps, nagawa na to ng dating technician, pero mga kapaps, ilang araw lang nawala na yung lamig kasi siguro may leaking pa dito mga kapaps. So ito yung indoor niya. Tapos ang gagawin natin dito mga kapaps is baklasin natin yung evaporator. Tapos i-leak test natin mga kapaps, no? Baka mayroong mga micro leak. I-leak test natin dun sa tubig talaga mga kapaps para malaman talaga natin kung mayroon pa bang micro leak dyan mga kapaps. So let's go! Nabaklas na natin mga kapaps, no? Yung evaporator. So ang gagawin natin is hihinangin natin yung copper tube mga kapaps, no? Tanggalin natin dito at saka tatanggalin natin dito. Ito na yun mga kapaps, no? So nalagyan natin ng gauge. Tapos ito yung pang leak test ko na compressor mga kapaps, no? So ang gagawin natin is kargahan natin ng 150 PSI mga kapaps. Tapos ilubog natin sa tubig mga kapaps, no? So let's go! On natin yung compressor. So natin mga kapaps. Ayan. Pagdating ng 150 PSI, off natin. Okay. Close natin yung gauge. Okay na yun mga kapaps. Observe natin yung gauge mga kapaps kung magdadrop ba. So kita natin mga kapaps, no? Nagdadrop talaga. So ibig sabihin may leak itong evaporator na ito mga kapaps. Yun. Ito. Ang lakas pala. Yun. Ito. So hindi ito na paghina mga kapaps, no? May leak pa rin yung evaporator. Ang gagawin natin mga kapaps, hihinangin natin. Pagkatapos i-leak test na naman natin mga kapaps, para malaman talaga natin kung may iba pang micro leak dito sa kanyang evaporator mga kapaps. Yung gauge is nagda-drop na. Ibig sabihin malakas talaga yung leak mga kapaps, no? Hindi talaga ito micro leak. Talagang literal na leaking talaga ito mga kapaps. So hindi na ito nahinang dito mga kapaps, no? So ito yung hininang niya. Tapos may leak pala dito sa gilid mga kapaps. Ito. So hinangin natin mga kapaps. Ito ay aluminum. Yung paghihinang nito is iba yun ang gagamitin natin na kapaps, yung paghihinang mga kapaps, kasi aluminum to eh. Iba ito sa copper mga kapaps. Ito na mga kapaps, no? Nahinang ko na yung aluminum mga kapaps. Yan. Tapos kinargahan ko na ng ito 150 PSI, no? So ibaba na natin sa tubig mga kapaps para malaman talaga natin kung mayroon pang micro leak. Pero feel ko mayroon pang micro leak mga kapaps, no? So malalaman talaga natin ito mga kapaps pag ibaba natin sa tubig. Yun. Kasi pag ganito mga kapaps, hindi tayo mag-leak test, sayang lang yung yung refrigerant natin mga kapaps, no? So dapat talaga para malaman natin yung mga micro leak, babad talaga sa tubig mga kapaps.
lagyan natin ng tubig. Yun. Na may ano pala dito. Yun. Nababad na mga kapaps. Tingnan natin. Mayroon bang leak? Parang may narinig ako kapaps ah. Parang may bumula. So far dito wala namang bula, no? Dito wala naman. So papunuin pa natin yung tubig mga kapaps. Balikan natin ito mamaya. Balikan natin mga kapaps yung hinindang natin mga kapaps, no? So nakita natin na wala ng bubbles mga kapaps. Yun. Zoom natin. Yan. Yan yung mga kapaps. Sinsya maingay yung aso ng mga kapaps, no? Dito sa kabila wala. Yun, walang leaking. Upon checking mga kapaps sa lahat ng evaporator, so far wala namang ibang leak. Yun. Yan. So binabad natin lahat mga kapaps, wala talagang leak na makikita natin mga kapaps, no? Kasi malaman natin kapag may leaking, magbababos yung mga kapaps. Tapos yung gauge natin, steady lang sa 150 PSI mga kapaps, no? Hindi bumaba yung gauge natin. So, ibig sabihin mga kapaps is okay na tong evaporator na to. So, hindi na masasayang yung refrigerant natin mga kapaps, no? Goods na to. Ito na mga kapaps, nainang natin mga kapaps, no? So naibalik na natin yung evaporator. At saka mag-start na rin tayong mag-vacuum. So hintayin na natin ito mga kapaps, no? Para matapos maubos yung mga moist mga kapaps. Update mga kapaps, no? Pinalinisan ko na yung interior mga kapaps. Ito na yung leak na evaporator. Naisampa ko na mga kapaps. Okay na to. Tapos nag-vacuum pa rin tayo mga kapaps. So wala nang usok. Yan. So pwede na to. Pwede na itong kargahan ng refrigerant mga kapaps, no? Yung refrigerant nito is makikita natin dito 134A yung kapaps. Yan. So 130 grams lang yung pwede natin ikarga nito mga kapaps. Ito, pinalinisan ko na yung interior. Nawala yung hininang ko kapaps kasi ginamitan ko ng spray mga kapaps, no? Puti yung kulay. Nagahan na natin ng refrigerant. Tapos na tayong mag-vacuum mga kapaps, no? So nasa 30 degrees na yung gauge natin mga kapaps. So nakasit up na din yung refrigerant. So ang gagawin natin mga kapaps is kargahan na natin mga kapaps, no? So huwag kalimutan kapag magkarga tayo ng refrigerant is force muna natin mga kapaps, no? Yun, force muna natin para walang makapasok na hangin mga kapaps. So magkarga na tayo. Yun, kargahan natin ng 80 mga kapaps, 80 PSI or 60 PSI, kahit 50 lang muna kapaps. Yun, may 50 PSI na mga kapaps. Try natin i-on yung unit. Natin check natin yung compressor, gumagana na yung compressor mga kapaps. Yung PSI check natin, yan, nagda-drop na yan.
kasi pumapasok na sa system yung refrigerant. Tapos yun, tamang init lang yung filter natin. Yung filter mga kapaps, hindi na natin pinalitan kasi bago itong pinalitan ng yung unang technician nito mga kapaps. So okay pa to. Ang issue lang talaga is may leak sa evaporator. Yun. So lagyan pa natin kaunti mga kapaps. So dapat nasa 6 to 8 PSI ito, or lalagyan natin ng 5 PSI. Yun, konti-konti lang para hindi masira yung compressor natin mga kapaps. Konti-konti lang talaga pag ganito mga kapaps, no? Yun. So may 5 PSI na mga kapaps na refrigerant. Tapos observe lang natin mga kapaps, no? Tingnan natin sa loob kung lumamig na ba. Yun, lumamig na yung evaporator natin mga kapaps. Simula na lumamig dito. Yun, lumamig na. Okay, close na natin. Tapos ilagay natin sa max natin, max. Yan, max natin. Yung ilaw hindi umiilaw ayusin natin ito mga kapaps. Okay na mga kapaps, umilaw na yung ilaw natin. So naglo-lost contact lang mga kapaps, no? Yun, nag-aayos na mga kapaps. Yun, kita nyo mga kapaps. So hintayin natin na umabot yung refrigerant dito sa mga kapaps, no? Natin sa loob. Yun, lumamig na. Yan mga kapaps. Yun, may ayos na mga kapaps. Yun, may ayos na. Yun, bugunaw na lagi. Okay na yan. So observe lang natin mga kapaps. Dito sa gauge. So tama lang yan mga kapaps. May 4 PSI muna tayo. Tapos kagargahan lang natin kapag kulang mga kapaps, no? May katamtal naman na init yung filter mga kapaps. So okay na okay yung system natin. Yun, okay na. Nagsimulan ng uminit dito sa condenser. Balikan natin ito mga kapaps after 1 hour. Okay mga kapaps, after 2 hours na nag-observe tayo sa refrigerant mga kapaps, meron siyang meron siyang 3 PSI. So ibig sabihin yung mga kapaps, nag-relax yung compressor kaya bumaba yung PSI niya mga kapaps, no? The filter still katamtaman lang yung yung init niya mga kapaps. Yung PSI niya is umabot na ng 3, pero yung ice niya mga kapaps nandito na, umaabot na dito mga kapaps, no? So ibig sabihin mga kapaps is tama na yung refrigerant niya mga kapaps. Hindi na natin pwedeng dagdagan yung refrigerant niya kasi lahat ng evaporator ay may ice na mga kapaps. So tamang-tama lang yung karga mga kapaps. So goods na. Tingnan nyo mga kapaps, no? Mayroon ng ice mga kapaps. Okay na ito mga kapaps. Problema nito kanina is leaking lang yung evaporator, pero ngayon okay na mga kapaps. So maraming salamat po sa mga nagsusubaybay sa aking YouTube channel mga kapaps. At salamat din sa mga subscribers natin dyan na patuloy na nag-subscribe sa aking YouTube channel mga kapaps. Sana ay may kaunting natulong ako na kalaman regarding po sa kapaps, refrigeration mga kapaps. So, maraming salamat po at magandang buhay.